nakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating katubusan. Palakpakan natin ang Panginoon at ang bawat isa. Good morning. Good morning. Pasensya na kayo kung saan na tayo. Kanina, ang aga pa, sabi ko na po, may misa pa, magkakagulo tayo. So, nagkumaliwa tayo dito. Kumaliwa tayo, nagpunta kami ng Belbel. Kung hindi pa sana natapos, pupunta pa kami ng Tulong Bayan hanggang Mali. Buti na lang, medyo oras na. Ngayong araw na ito ay pumapasok tayo sa 8 pinakamahalagang araw ng simbahan. 8 pinakamahalaga, linggo hanggang linggo. Hindi ang pinakamahalaga hindi Pasko. Ang pinakamahalaga hindi simbang gabi. Ito ang pinakamahalaga sapagkat kung ang misyon ng simbahan ay misyon ni Kristo na iligtas ang tao, ngayong linggong ito, this is the week that God saved the world. Itong linggong ito ay iniligtas ng Diyos ang tao. Sabi ko sa inyo, bakit Pasko ay mahalaga? Simple lang. Sapagkat ng Pasko ay bumaba ang Diyos. Bumukas ang langit, bumaba si Jesus sa isang sabsaban. Ang problema, pagbaba ni Jesus, nagsara ulit ang langit. Ngayong linggong ito, mga kapatid, ay magbubukas ang langit. Pagkamatay na pagkamatay ni Jesus, mga kapatid, sa krus, ay bumukas ang langit. Anong sabi niya, ngayong ding araw na ito ay kasama kita sa paraiso. Umarap sa katabi, tanong niyo, gusto mo ba sa paraiso tumira? Sabihin niyo. Ayan. Malaki ang paraiso sa boundary ng Ampin at Gitnang Bayan, mga kapatid, ay naroon ang paraiso. Bumukas ang langit at hindi na nagsarang muli. Ulitin ko, nung Pasko, ang langit ay bumukas, bumaba si Jesus, sumara ulit. Ngayon, nung siya'y namatay, nabuksan muli ang langit at hindi na muling nagsara. Bukas na ang langit. Umarap sa katabi, sabihin niyo, pwede ka nang mauna sa langit. Sabihin niyo, ayaw na naman. Ayaw na naman. Ngayong linggong ito, mga kapatid, ay hindi kami mahihirapan. Sabi ko sa inyo, ang hirap lang ng pari ngayon, kumpisal at prosesyon. Yun lang, mga kapatid, wala nang iba. Wala nang iba. Sapagkat ngayong linggong ito, tutulungan kami ng lahat. Ang hirap po ng Pasko. Pag Pasko ho, pinipilit naming ipadama sa inyo the real meaning of Christmas, which is Christ. Ang salitang Christmas ay nanggaling sa salitang Misa ni Kristo, Christ's Mass. Yun ho ang pinanggalingan nun. At ang salitang Pasko ay nanggaling sa salitang Paskwa. At ang ibig sabihin ng Pasko ay kapistahan sa mga Hudyo. Ngayong linggong ito, mga kapatid, ay hindi kami mahihirapan sapagkat tutulungan kami ng napakaraming mga bagay. Tutulungan kami ng radyo, tutulungan kami ng telebisyon, tutulungan kami ng media para ipadama sa inyo si Jesus. The peak of this is Friday. Sabihin nyo nga, Good Friday. Good Friday. Bakit maganda? Bakit Good Friday? Sapagkat lahat ay good. Amen? Natatandaan ko noon, nasa Morong pa ako, mga kapatid, lahat ng mga dancer doon sa cabaret, noong Biyernes Santo ay sumama sa prosesyon. Sabi ko kaya Good Friday, pati mga dancer ay good. Sus Mariosep, ang prosesyon, ang bango, mga kapatid. Nandun lahat ng mga dancer.
Tapos yung isa, nag-bless sa akin at sabi sa akin, Father, pahawak ka ng kamay mo. Naku, ang lambot ng kamay ni Father. Sabi ko, bitawan mo na, Father, hindi pa ako nakakatikim ng pare. Sabi ko, napakabastos naman. Ano madalas mong matikman? Lay minister. The big is Good Friday. Ngunit ang rurok ng lahat ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ngayong linggong ito, isa lang pong ipakikiusap ko sa inyo. Umarap sa katabi, sabihin nyo, magpakabait ka. Ngayong linggong ito, halimbawa, yung kapitbahay ninyo, yung chismosa, mga kapatid, itikom na lang ninyo ang inyong bibig, pabayaan nyo na siya. Amen? Ang asawa ninyo, halimbawa, ang asawa ninyo, uuwi ng alas 3, lasing. Huwag nyo na hong pansinin, mga kapatid. Ihiga nyo sa sopa. Kumuha kayo mainit na tubig, yung kumukulok, mga kapatid. Kumuha kayo ng bimpo. Ilagay nyo doon, punasan ninyo sa mukha. Huwag nyo ibuhos. Punasan ninyo sa mukha. Yan ang sinasabi ko sa inyo, may bias kasi kayo eh. Pagka yung bata, mga kapatid, yung bata, yung anak ninyo nasa duyan, di ba? Pagka natutulog, gumaganyan-ganyan. Ano sasabihin nyo? Yung anak ko, pinaglalaroan ng anghel. Pero pag yung asawa ninyo, bangag, nasa sopa, nakaganyan. Ano sasabihin? Tingnan mo itong hayop na to. Pinaglalaroan ng demonyo. Yan ang bias ninyo. Pag anak nyo, anghel. Pag asawa nyo, demonyo. Halimbawa, yung, may mga bagay, sakripisyo. The key word in Lent is sacrifice. Huwag nyo kalilimutan yan. Tandaan nyo na tayo'y iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang sakripisyo hindi masama, napakabuti ng sakripisyo. Ano mga isasakripisyo ninyo, hindi ho yan makapagliligtas sa ating kaluluwa. There is only one sacrifice that can save us. Ngunit yung maliliit na sakripisyo ninyo, kung isasampay ninyo sa sakripisyo ni Jesus, ay nagkakaroon ng kabuluhan. Kaya ngayong linggong ito, magsakripisyo kayo. Yung dati ninyong ginagawa, itigil nyo muna upang tignan ninyo ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ngayong linggong ito tayo ililigtas ng Diyos. Sana'y makihalubilo kayo sa lahat ng mga gawain ng ating parokya. Manood kayo ng magagandang palabas, sama-sama ang buong pamilya, mga kapatid. Ngayong linggong ito at tignan natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Pakitungo po ang inyong mga ulo. Ang tawag po dito sa araw na ito, Panginoon, ay Passion Sunday. Ang tawag po dito, Panginoon, ay ang paghihirap, linggo ng paghihirap. Kaya ang Ebanghelyo po ay tungkol sa pagpapako sa krus. Ipinako ka sa krus, Panginoon, para po pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Kasalanan ng aming mga ninuno, kasalanan ng mga nauna pa sa aming mga ninuno, kasalanan ng aming mga anak, kasalanan ng anak at apo ng aming mga apo at anak ng aming mga apo. Ipinago ka, Panginoon, upang iligtas kami. Panginoon, pinutungan ka ng koronang tinik. Nagkasugat-sugat ang iyong ulo, ang iyong bumbunan, upang pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Ginamit namin ang aming pag-iisip. Ang mga kasalanan at pag-iisip namin ng masama at paghihiganti sa aming kapwa. Pag-iisip namin kung paano kami makalalamang. Tinusok ng maliliit na tinig ang iyong ulo, Panginoon, upang pagbayaran ng aming mga kasalanan. Ginamit namin ang aming isip. Pinainom ka ng suka na may kahalong abdo. Damang-dama mo yan sa iyong dila at sa iyong labi. Hindi namin alam kung nasuka ka, Panginoon.
Pero ginawa yun sa iyo upang pagbayaran ng lahat ng mga kasalanan namin. Ginamit namin ang aming bunganga, paninira sa aming kapwa, pagmumura, pagsasalita ng masama. Binayaran mong lahat sa itaas ng krus sa pamamagitan ng suka na may kahalong napakapait na apdo. Pinako ang dalawang mong kamay, Panginoon. Pinako upang pagbayaran ng lahat ng aming mga kasalanan na ginamit namin ng aming mga kamay. Pagbubuhat ng aming kamay sa aming kabiyak, pananakit sa aming mga anak. Pagdaramot sa aming kapwa, ang pagsara ng aming palad sa mga nangangailangan. Binayaran mo, Panginoon, sa itaas ng krus. Sinugatan ka sa iyong tagiliran malapit sa puso upang pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan na hindi namin ginamit ang aming puso upang magmahal sa mga taong dapat naming mahalin. Bayad na, Panginoon. Bayad na ang aming pagkamuhi, ang hindi pagpapatawad, ang aming galit, nung sinibat ang iyong tagiliran. Nadapa ka, Panginoon, nalapnos ang iyong mga tuhod upang pagbayaran ng mga pagkakataong hindi kami lumuhod at sumamba sa iyo tuwing araw ng linggo. Tumatakas kami sa mga araw ng aming pagsisimba. Hindi ka namin kinilala. Pride, tumayo kami sa halip na lumuhod at kilalanin ka. Binayaran mo, Panginoon, sa pamamagitan ng naglalapnos na tuhod. Pinako ang iyong dalawang talampakan, Panginoon. Pinako ang iyong dalawang talampakan upang pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan naming ginamit namin ang aming mga paa. Ang pagtalikod namin at pagtakbo sa mga pananagutan namin sa aming buhay. Panginoon, bayad na po lahat. Bayad na po lahat. May resibo, fully paid. Kaya't yung maliliit na sakripisyo namin sa aming buhay ngayon, Panginoon, yung maliliit na paghihirap namin, sana'y wag na kaming magreklamo, Panginoon. Sana'y ihandog na lang namin sa iyo. Dahil ang katawan mong napakalinis. He who knows no sin was made sin for us. Panginoon, inako mo ang kasalanan ang dapat inapag-apakan ng iyong Ama. Ang kasalanan ang dapat sinipa, tinadyakan, binaon. Ang kasalanan ang dapat pinatay, and you were made sin for us. Ikaw ang pinatay sapagkat nilulun mo lahat ng aming mga kasalanan. At namatay ang kasalanan nung namatay ka. Panginoon, ngayong linggong ito, tulungan mo po kami. Gusto po naming umayos. Gusto po naming lumapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Marami po kasi dito na hindi ho alam kung ano po ang unang hakbang para makapagbagong buhay. Tulungan mo po sila. Marami po rito, Panginoon, ang gusto na pong iwanan ang kanilang kasalanan pero hindi po nila magawa sapagkat maraming maaapektuhan. Tulungan mo po sila. Marami po rito hindi po makabangon sa kanilang pagkakalugmok sa kasalanan sapagkat ang alam nila ay nakalublog na sila at hirap na silang bumangon. Tulungan mo po sila. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Gusto naming ayusin ang aming buhay. Amen. At amen.